aming virtual club. Pero panong yung signals po. Yan. Alright. Check mic, check. Hello. Naririnig po ba ako dyan? Medyo ang signal ngayon eh. Medyo pahirapan. So, mic check. Comment ka nga dyan ng number 5 on the chat. Kung naririnig niyo po ako. Am I loud and clear? Comment ka na number 5 in the chat. Alright. So, ayun. So, thank you so much. Palakpakan naman natin. Bigyan natin ng virtual clap yung ating isa sa mga generals ng community natin, si Mentor Atimers Bautista. Yan. Palakpakan naman natin, guys. Okay, so good morning, good evening, good afternoon. Kung anong oras mo man sa inyo dyan, anong oras sa inyo dyan ngayon. Because I don't know. I believe we have members na outside the Philippines, meron tayong mga members na hindi tayo magkapareho ng oras. Of course, alam ko naman na lahat ng mga nandito are already members and alam nyo na, ang batian po natin dito is always good morning, di ba? So good morning is a sign of new hope, new opportunity, and a fresh start. That's why let's make it, let's make it general. Good morning po sa inyong lahat. Yan. Alright, so before we start, sige nga, mag-open nga kayo ng mga camera dyan. So this is not the typical usual training na maatenan nyo. Sino po ba sa inyo dito yung first time? Okay, first time na makaka-attend ng aking leadership training. Mag-open ka me on the chat para alam po. Okay? Sino yung first time na mag-attend sa akin ng leadership training? Kasi ngayon, this is not the usual training na maatenan nyo. Kaya I am very, very excited kasi alam ko marami ditong bago yan. Marami mga first time na mag-attend ng training natin ngayon. So kung napansin nyo, sa dami natin, bakit ko konti lang yung nandito ngayon? So, ito po sasabihin ko sa inyo, hindi po lahat na mga part ng community natin ay leader. Okay? So lahat ng mga nandito ngayon, the good thing is, isa ka sa mga nakikita namin saan potential na maging leader, yan yung mga pag-uusapan natin yun. So tonight, maganda yung topic natin. Marami sa inyo dito, siguro first time itong maririnig, marami sa inyo dito, mare-remind. Okay? Marami sa inyo dito because my training tonight is not just only sa mga beginner, but this is also sa mga matagal na sa industry natin. So some of you, this will gonna be a wake-up call. Some of you, tatapikin ko kayo ngayon para ma-remind kayo na ito yung mga dapat natin gawin or baka ito yung mga kulang mo. That's the reason why hindi mo pa na-achieve yung pinaka-the best na result na gusto mo sa community natin. Okay? So I think everyone is ready. Sige nga, ilan ba tayo ngayon? So we are almost 100. So mag-comment ka nga dyan ng word na ready. If you are ready, para tuloy-tuloy na po tayo. Okay? Ready yan. Si Ma'am Krisha, si Joel, si Min, si Candy yan. Ready na sila lahat. Okay, so ngayon, ang topic natin, isa lang. Okay. This topic tonight, ang training natin yan is more on leadership. Okay. So, ang lahat ng pag-uusapan natin ngayon, kung napapansin nyo po sa banner natin, okay, may nakasulat po doon na leadership training, creating a leaders in you. So ngayon, pag-uusapan natin yan is more on pag-leader. Now, marami sa inyo dito siguro ngayon nagtataka, Coach, paano ko masasabi ngayon na leader ako? Baka hindi para sa akin ang training na ito. Teka, 'di ba kasi nasa upskill 6 na ako. How can I lead people? Ako pa lang naman sa grupo ko, 'di ba? Kaya start ko pa lang last week, kaso binilisan ko yung lahat ng training, naka-attend ako ngayon. So question, sir,
Coach, matatawag mo ba akong leader ngayon kahit wala pa akong onliner under my organization? So here's the good news sa lahat ng mga nandito ngayon. At first, when you start and you choose to create a leader in you, you don't need someone para i-lead. Okay? The mere fact that you are able to lead yourself na mag-attend sa training ngayon, doon pa lang, masasabi ko na ikaw ay isang leader. Okay? So, kayo mag-alala kasi baka yung mga dito, sinasabi na, Coach, baka hindi para sa akin ang training na ito. Hindi pa naman ako leader, wala pa naman akong onliner kasi simula ko pa lang. Okay? So, wala pa akong taong ginaguide ngayon, minimentoran ngayon. Kaya baka hindi pa ako leader. So, good news, hindi po doon magsisimula ang pag-create ng leaders inyo. So, magsisimula po yon sa sarili nyo. Okay? Kaya, sit back. For those mga medyo matagal na, maybe tonight you will be reminded. So, wag po kayo mag-alala kasi pag eto kasi ang training natin, this is medyo mataas na training na to, and mostly sa mga maririnig nyo coming from me ngayon are all reality. Okay? Lahat na hindi ito yung naririnig nyo sa akin during nagpe-present ako, hindi ito yung mga training na maririnig during yung mga sharing, hindi po. Medyo unahan ko na kayo, medyo ang iba sa inyo dito, baka matamaan kayo ha. So sa mga, ito lang, before I proceed, gusto ko pong magtanong sa inyo para at least alam ko po kung paano ako magbibigay ng training. Okay? Kasi ang leadership, it's more on my goal is ipalabas po yung pagiging leader inside you. Kasi naniniwala ako guys na ang leaders are not born. Okay? They are created. Tama? So, wala namang ipinanganak na leader agad. Naniniwala ako ng isang tao nagiging leader because he choose to become a leader and somebody, somehow, may mga taong tutulong sa kanya para maging leader. Tama po ba? And by the way, nakalimutan ko, I think I don't need to introduce myself. Tama po ba? Siguro nakita nyo naman ako sa ano natin kasi baka yung iba, first time talaga ako nakita and they are wondering, sino ba tong taong to? Bakit siya yung nagsasalita? Ang dami nang sinabi, hindi ko naman siya kilala. So, of course, I believe kilala nyo na po ako kasi sigurado maybe sa ibang training, you already attended my training, di ba? Maybe in the orientation, in the webinar, baka it so happen ako yung timing na nag-present, or maybe in the upskill training, ako din po yung nag-training doon. That's why, pasensya na po, diretso na ako sa topic ko, di ba? Kasi I'm very, very excited tonight kasi pang ilang this year, I think this is my second or third time na mag-train ng leadership training ng live through Zoom. Kaya I'm very, very excited kasi alam ko marami dito mga first-timer. Marami din dito mga naka-attend na rin. So tonight, we're gonna be reminded of some pointers bakit at ano yung makailangan natin para makuha talaga natin yung pinaka-goal natin sa ating industry. Now, before I proceed, again, this is your Coach Paul Manatad, one of the co-founders. And I'm so happy. I would like to congratulate sa lahat ng mga nag-attend ngayon because meaning to say, natapos na yung Upskill 1 hanggang sa Upskill 5 training, di ba? So, I presume lahat ng mga nandito ngayon are all members. Okay, so I presume lahat ng mga nandito ngayon have already attended some of the upskills training. So ito medyo mataas na to na kind of training. Alright? So meron po akong tanong para po sigurado ako kung paano ko ibibigay sa inyo ang mga topics ko ngayon. Ano pong gustong training nyo ngayon? Gusto nyo po ba ng patumpik-tumpik or gusto nyo ng diretsahan? Sige, comment ka. Kung ang option mo is 1, so ibig sabihin, I'm gonna be, hindi ko kayo diretsahin tonight. Okay? Pero kung gusto mo ng diretsahan, mag-comment ka ng number 2 in the chat para alam ko kung how I'm gonna be giving you my training. Yan, ang daming palaban ha. Number 2, walang nag-comment ng number 1. Okay, good. Nice. Ito, mas maganda, mas exciting to. So tonight, meron ako mga sasabihin na baka feeling mo, ikaw yung pinapatamaan ko. So, wag lang pong sumama ang loob ha. Coming from me na feeling mo, nasaktan kita. So, guys, hindi po ikaw yung pinapatamaan ko, okay? Yung katabi mo, yung pinapatamaan ko, okay? Since ikaw yung katabi ng katabi mo, ganun pa rin yung magiging storya natin. Joke lang. So again,
most of the time, ganito po ang ating industry. There are people that will give us reminders from time to time. And I'm one of those people na tatapik sa inyo ngayon para i-remind ka at para ma-realize mo nga kaya pala hanggang ngayon, hindi ko pa rin na-achieve yung pinaka-highest level of success or result na gusto ko makuha sa industry natin. Okay? So now, ngayon, bakit po natin pag-uusapan ang pagiging leader? Napaka-importante po nito. Okay? Napaka-importante po ang topic na ito kasi unang-una, lahat po talaga, dalawa lang yan. Yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, sige, let me share my screen. Ito na lang para tuloy-tuloy po tayo. Right. Yan, so paki-comment nga ng number 4 on the chat if you are seeing my screen right now para alam ko kung kasi hindi ko po kayo hindi ko po kayo naririnig kasi naka-off mic kayo lahat, di ba? Yan, ang akin na nagbabasa po ako ng Kasi nga sabi nga ni Ate Mers kanina, ang galing po ng speaker, palaging nakadepende po yan sa audience. Hindi po lalabas ang lupit at ang galing na isang speaker kung ang mga audience is hindi ko alam if you are reacting or not, di ba? So especially ganito napaka-challenging for us because we are trained. Alam mo yung nasanay kami na mag-training na face-to-face. So ngayon, syempre, we need to adapt. We need to have a digital training like this. So ako, every time I train, nagbabasal lang po ako ng comment. That's why I so appreciate those people that are commenting. I so appreciate sa mga nandito na nag-i-interact through sa ating group message, okay? Sa meeting chat natin. I encourage everyone to interact. I encourage everyone to be involved in this training kasi nga uulitin ko, hindi mo na to ma-attenan ulit. So walang replace sa training na ito. That's why maswerte yung mga nag-attend ngayon na as in ito lang po ang request ko sa inyo. Since gusto niyo ng diretsahan ko na po kayo. If you are here right now and you don't have plan na tapusin ang training natin, maybe aabot tayo ng mga 45, mga 1 hour. Let's just say, aabot tayo ng mga 1 hour ngayon. If nandito ka ngayon, nakaupo ka ngayon, and wala kang plano na tapusin to, ngayon pa lang mag-exit ka na. Ha? Diretsahan po. So if you are here right now, you are attending, nakaupo ka ngayon, and you don't have plan na tapusin to, ngayon pa lang mag-exit ka na. Huwag mong sayangin yung time. Gawin mo na lang yung gusto mong gawin. But if you are here right now, and you are serious sa negosyo natin, you are here right now, you are serious, and you are gustong-gusto mo talaga magkaroon ng resulta sa negosyo natin, tapusin niyo po ang training na ito. Because after this training, pwede niyo po i-apply lahat na makukuha niyong training from it, not just in our business, but also in your daily life. Gusto niyo ba yon? Right? So, yan po yung topic natin. Again, congratulations sa lahat ng mga nakaabot sa training na ito because not all people, not all members of our community nakaabot sa 6. 3 pa lang, 4 pa lang, na-reject lang sila ng konti, napahiya lang ng konti, ayaw na. Nag-quit na. Hindi mo na makikita dito ngayon, di ba? So, the mere fact na nandito ka, ibig sabihin, you are a leader. Uulitin ko, the mere fact na nandito ka ngayon, you are a leader. Kung papansin niyo, lahat ng mga top earners, actually, I comment sa mga nandito po yung mga Hall of Famer, andito po yung mga top leaders ng community natin. I comment yun na kahit sila, di ba, kumikita ng malaki, andito pa rin ngayon, di ba? So, ngayon pa lang, dapat pasalamatan mo yung mga mentors mo na pinush ka na mag-attend ka ngayon. Pero question, nandito ba yung upline mo? Nandito ba yung mentor mo? Sige nga, mention mo nga dyan sa comment section. Mentor, nandito ka ba? Magsisimula ng leadership training, di ba? Kasi baka wala dito yung leader, yung mentor mo, wala dito yung nagte-train sa'yo. Hindi yung leader. Tama? Sige nga, hanapin mo nga dyan sa comment section. Mentor, coach, andito ka na ba? Ayan, may nag-present na, di ba? Sige nga, comment nga dyan yung mga leaders na yun. Yan, hinanap na, di ba? Mentor, asan ka na? Sabi ni Ads, di ba? So yan, hanapin ko kasi mahirap na nandito kayo to become a leader and somebody that is leading you na hindi pala leader. Tama ba? So ang goal natin dito ngayon is, as in, I would like to remind each and every one. This is also a reminder for me because I believe every time I train, I am also reminded by the topics na dinidiscuss ko po. Okay, so Coach, bakit po importante ang pagiging leader? Alam nyo guys, ganito po yan. Wait. So, everything rise and falls under leadership. Tatapatin ko na po kayo. Since gusto nyo po ng diretsahan na training, ganito po yan.
wala pong kumita ng malaki. Okay? Walang kumita ng malaki dito na hindi leader. Okay? Wala po. Tatapatin po na po kayo. 5% sa mga kumikita ng 100,000 and up sa company natin are all leaders. Okay? So walang naging top earner, walang kumikita ng 100,000, walang nagkakasasakyan, walang na kahit first million nila na hindi sila leader. So, big sabihin, hindi lahat ng nagiging member ng community natin ay leader. That's the reason why hindi lahat kumikita ng malaki. So ang resulta mo sa negosyo natin nakadepende sa iyong leadership. So here's the good thing. Kasi baka yung iba, sinasabi, Coach, paano yan? Hindi naman ako leader. Now, I would like to remind you, ulitin yung sinabi ko kasi inyo kanina. Ang leader po ay hindi po yan pinanganak. Leaders are not born, they are created. So we have trainings like this because we believe each one of us, meron po tayong leadership inside, pero hindi natin na ipapalabas. So ang goal ko tonight is turuan ko po kayo paano mo siya ipalabas ang leadership inside you. Gusto niyo po ba yun? So yun yung goal natin ngayon. That's why wala tayong ibang pag-uusapan ngayon but only the topic of becoming a leader. So yan po yung goal natin, pag-uusapan natin paano lumabas yung pagiging leader. Now, paano ba maging leader? Ito yung pinakamadaling, the fastest way to become a leader is to lead yourself. Sige nga, comment ka sa comment section ng lead yourself. Okay, if you are listening, if you are here right now, mag-comment ka sa comment section natin ng lead yourself. Di ba? Kaya sabi ko na sa inyo, walang problema. Kung nag-attend ka ngayon na ikaw pa lang, kung nandito ka ngayon, nakikinig ka ngayon na ni isa, wala ka pang wala ka pang member, wala kang onliner, wala ka pang na-endorse, di ba? Kasi simula mo pa lang, pero gusto mong kumita ng malaki. Good news. The mere fact that you're able to lead yourself na mag-attend ngayon, there's a potential ha. Hindi ko sinasabing eto na yun, pero at least you already made the first step para lumabas sa sarili mo yung pagiging leader. Kasi uulitin ko guys, hindi lahat na ipapalabas ang leadership inside. Yun yung problema. At the reality is, walang kumikita ng malaki sa negosyo natin na hindi leader. Okay, so sabi nyo, gusto niyang diretsahan, di ba? Meron tatlong klase ang nagiging part ng community natin. There are 3 kinds of team members, so try to reflect this on yourself kung saan ka dito. Now, if you are on the number 1, number 2, may chance ka pa rin naman di ba? Because becoming a leader is nagsisimula po yan sa sarili, di ba? You cannot lead other people if you cannot lead yourself. Kung hindi mo kayang mag-attend ng ganitong training, huwag kang mag-expect na magkakaroon ka ng grupo. Nagets mo? Kung hindi mo kayang mag-attend ngayon, kasi naka-attend ako niyan ng leadership training, alam ko na yan. Yun pa lang. Doon pa lang makikita mo, hindi ka leader. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Check nyo nga, baka andito ba yung mga mentor nyo? Kasi baka sinabi niya, uy, mag-attend tayo, di ba? Meron leadership training ngayon, attend tayo. Tapos nung chinek mo doon sa group chat, uy, wala yung mentor ko. Di ba? So hindi siya leader, di ba? Baka commander lang siya, kinakommand ka niya, tapos hindi niya naman ginagawa yung sinasabi niya. Ayan yung mga pag-uusap, aray po, di ba? Baka meron dito mga tataman, ulitin ko. So this is the time na tatapin ko kayo, this is the time that I will remind you para po at least, di ba? Because wala pong ibang tao magre-remind because wala po tayo ditong amo, wala tayong mga boss. We have mentors and coaches that will remind us, that will tap us from time to time na ito yung mga dapat nating gawin. Now, para aware po kayo, meron tayong 3 klase ng team members. Number 1, meron tayong mga nagiging part ng community na sila ay users lang po sila or mga members. Napansin nyo ba? Merong mga taong nag-join sa community natin na na-amaze lang. Na-amaze sila sa kitaan, na-amaze sila sa system. Pero nagtaka ka, after few weeks, after few months, hindi mo na mahagilap, hindi na nagre-reply, sinisim ka na. So we cannot force those people kasi may mga tao talaga guys na nag-join sa community natin na siguro ang gusto lang nila is maka-avail lang sila ng insurance, ma-enjoy lang nila yung mga training,
ma-enjoy lang nila yung mga freebies, yung mga food supplement, yung mga beauty products, nagre-reorder lang sila. Meron po talaga. Hindi po lahat nagiging leader. Okay? Number 2, meron tayong tinatawag na mga recruiters or endorsers. So ano yung mga recruiter or endorsers? Ito yung mga taong grabing ang bilis mag-endorse. Sobrang lupit. Pag sinabing hakot, hakot talaga. Pag sinabing sa Cebu tayo, meron tayong face-to-face na orientation, naghahakot. Grabe maghakot yan. Pero, they are this type of people na pag kumita lang ng 10,000, kumita lang ng 20,000, 30,000, masaya na sila. Okay? So hindi natin control. May mga tao talagang nagiging part na community natin na trip lang nila mag-endorse lang. Ito yung mga taong pag sinabing may training, ayaw mag-training. Ito yung mga tao pag sinabing meron tayong gathering, ayaw mag-attend, di ba? Ito yung mga taong ang goal lang talaga nila is mag-endorse na mag-endorse na mag-endorse na. They don't have wala silang plano na mag-build ng malaking organization. Meron talaga. Kailangan nyo po yung tanggapin. And ang pangatlo, ito maganda, meron po ditong tinatawag na mga network builders. Okay? So sino yung mga network builders? Network builders are leaders. Wala pong leaders na walang organization, walang network. Because 'di ba alam niyo sa upskill 3, the other term for organization is network. 'Di ba? Tulad ng mga GMA network, that's an organization. So walang nagiging leader na walang network. Tandaan niyo po 'yan. At ito po, palagi ito uulitin para mag-instill talaga sa mind nyo. Lahat ng earners are leaders. So, kung papansin niyo sa community natin, meron dito mga nagiging part ng community natin na nung nag-join, sobrang excited, di ba? Nakita niya, nag-secure agad ng slot. Nag-join agad, nag-attend ng upskill 1, 2, 3. Pagkatapos ng 3, 4, nung final-up mo, hindi na nagre-reply. May nakaka-relate ba? So yung iba sobrang nalungkot. Bakit ka malungkot? Kasi coach, yung leader ko nawala, 'di ba? Kaisa-isa na nga lang nawala pa, 'di ba? Tawag mo doon leader na agad. So hindi mo masasabi na isang tao nag-join sa community natin leader agad, hindi po. Kasi may mga nag-join sa community natin na ang goal nila maging member lang talaga. Maging user lang, okay? Mag-enjoy lang sa mga products and services. Mag-enjoy lang sila sa insurance, sa mga benefits na binibigay, sa mga training, but they don't have plan to actually do the business. Okay? Kaya remember this, pag may mga ganung tao, tinutulungan mo, ginaguide mo naman, but after a week, after a month, coach, pag nireplyan ko, sinisin na lang ako, hindi na talaga nag-reply, di ba? Huwag ka masaktan. Kailangan mong i-categorize ang mga taong nag-join sa iyo. Kailangan mong malaman, matutunan, paano mo siya i-categorize if he or she is a user or member lang, endorser lang siya, gusto lang niya talaga mag-endorse ng marami, pero ayaw niya mag-build ng organization. So, mamaya pag-uusapan natin, ano yung mga key points na malalaman mo na ang isang taong to ay magiging leader ng organization. So here's the fact. Sa negosyo po natin, hindi po ito padamihan ng napasali. Okay? Well, of course, at first, normal po yan. Kasi hindi ka na makaka-build ng malaking grupo kung wala kang ma-endorse na marami, di ba? Kung wala kang matutulungan that will join your community. Pero, pag umabot ka na sa mga 2, 3, or 5 years ka na sa community natin at hanggang doon pa rin ang ginagawa mo, wala ka pa rin mga tao under organization, hindi ka network builders. Ang tawag sa iyo, endorser lang, recruiter ka lang. Okay? May mga tao talagang ganon. So if you're happy na kumita lang ng 10,000, 20,000, 30,000, after 5 to 10 years, go for it, di ba? Palagi sinasabi ko to, walang basagan ng trip. Pero may tanong po ako sa lahat ng mga nandito ngayon. Sino po sa inyo dito na nag-attend ng training ko ngayon na seryoso, na ang target mo talaga, ma-experience mo yung kumita ng at least minimum 200,000 to 500,000 per month? Comment ka ng meaning on the chat for me to know. Yung gusto talaga ha, doesn't matter kung anong sitwasyon mo ngayon, beginner ka ba ngayon, wala ka bang leader, or may leader ka na wala na lahat. Yung ano talaga, seryoso ka talaga na gusto mong kumita, at least maka-experience ka ng kumita ng in 1 month
ng 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Sige. So I think everyone, so mga hindi nag-comment, huwag po kayong mag-alala kasi hindi ko po yan mababasa if hindi ka nag-comment. But I do believe there's always someone looking at us above na pag nakikita niya, okay, so nandito lang pala siya para wala lang, treat niya lang, makinig lang, mag-enjoy lang sa training. But they are not serious. So sa dami po kasi natin, I cannot read you all your comments, pero most of the time nagbabasa ako. Pero lagi niyo po tatandaan, seryoso po tayo sa ginagawa natin. Di ba? Kasi kung hindi tayo seryoso, bakit tayo magte-training ngayon? Supposedly, pwedeng hindi ko na ito gawin, di ba? Pwedeng kahit kayo, di ba? I know, you have all the reasons in the world bakit pwedeng hindi ka mag-attend. But bakit mo piniling umupo at makinig dyan ngayon? Kasi naniniwala ako, seryoso pa. Hindi ka naman siguro makakatapos ng upscale 1 to 5 kung hindi ka seryoso. Yan. So I think everybody wants to experience that kind of income. Tama po ba? So ang goal natin ngayon is I would like to share you guys some points, some key points na matutulungan kayo para maipalabas yung leadership inside you. Ano yung mga guidelines, ano yung mga gagawin natin ngayon para lumabas? Because ulitin ko, straight to the point, kung hindi ka magde-decide ngayon na ipapalabas or magiging leader ka, do not expect na darating yung point, nakikita ka ng ganyan kalaki. Ha? So siguro, pwede ka, di ba, sa mga nakakaalala during my orientation, I always tell them na we start from earning 5,000, 3,000, 10,000 because normally yun yung mga usual income. And hindi lahat nakakarating sa point that they decide to build their own organization. Not all people, not all team members darating sa point na makakapag-decide na magiging leader ako. Now, there's a good thing. Ang maganda sa community natin ay may mga training nga tulad nito. Tuturuan ka, gaguide ka, paano lumabas yung pagiging leader. So, ang sekreto pala para kumita ng 6 figures income every month for the hanggang ilang years gusto mo is for you to become a leader. Ulitin ko, the mere fact that you are able to help yourself attend this training, you're able to lead yourself to decide na mag-attend this training, that supposedly pwede ka maraming gawin ngayon, doon pa lang nakikita ko, isa kang leader. Okay? Kasi baka yung iba nagtatanong, because coach, I have an excuse, meron akong i-close deal, meron akong tatawagan, meron mag-attend ng orientation, ng webinar. So baka yung iba nagtatanong, coach, ano bang mas importante, yung training or yung pag-endorse? Yung training or yung pag-present ng negosyo natin? Guys, wala nang mas importante pa. Ito yung mga training na ganito. Mas importante ito sa pag-endorse, mas importante ito sa pag-close deal, mas importante ito sa pag-present. Tandaan niyo po yan. That's why every time pag may mga training na ganito, you have to drop everything. Okay? Are you learning? Now, I have meron akong 10 keys to become an effective digital leader. Meron akong 10 case na i-share ko po sa inyo. Number 1, ito. Kung gusto nyo lumabas, kung gusto nyo maipalabas, because this is our goal, to create the leader. Kung gusto nyo maipalabas, ang pagiging isang leader, you have to lead by example. Ang pinakaunang taong dapat tinuturuan mo, nililid mo, walang iba, kundi yung sarili. Okay? So successful leaders, they practice what they preach. Okay? Ibig sabihin nun, lahat ng sasabihin mo sa mga magiging onliners mo, because ang tawag ko kasi sa mga bago members onliners, I do not call them directly as a leader. Kasi kailangan ko pang ma-identify. At least alam nyo na ngayon, di ba? So, pwede mong sabihin, of course, pag andyan yung, example, potential ka, pwede mo sabihin, mentor, meron akong bagong leader. Pwede po yun, but deep inside, you have to know that if this person is just a member, or this person is just an endorser, or this person is a leader. Successful leaders, you have to practice what they preach. May tanong po ako sa inyo. Ito maganda. Sino sa inyo dito, comment ka lang ng me on the chat ha, dali lang to, yes, me lang, me, or ayaw mo lang or hindi. Sino sa inyo dito ang gusto magkaroon ng leader na goal hitter? Nga, alam mo yung mga onliners ka na binigyan mo ng goal. Example, goal mo this month,
Of course, kasi ang goal, marami yan eh. Merong sa skills, sa online, saka sa income dapat kasi negosyo to eh. So for example, binigyan mo siya ng goal na ma-hit yung first 5,000 na income niya in 1 month. First month niya, binigyan mo ng goal. Tapos na-hit niya agad. Sino sa inyo dito yung gusto? Siyempre, lahat, di ba? Okay. Next, sino sa inyo dito yung gusto magkaroon ng isang leader, isang onliner, let's just say onliner, na pag meron kang sinabi, may mga training and everything, nag-drop everything talaga. Ito yung mga taong hindi nag-i-excuse. Okay, sino sa inyo dito gusto magkaroon ng ganitong klaseng leader? Yan, marami, di ba? Ito pa, sino sa inyo dito yung gusto magkaroon ng isang leader na hindi sinner? Alam niyo po yung sinner, that is the mortal sin sa mga onliners. Ito yung mga tao na, example, meron kang sinend sa group chat, meron training, bang, ito. Tapos, di man lang nila nakayang sabihin na, okay, noted sir, noted mentor, noted coach. Alam mo yung nag-sin lang. Di ba? Parang alam mo minsan, nakakasama ng loob, di ba? Kasi magbibigay ka ng mga updates, ganito. Tapos, sila, alam mo sa group chat, kitang-kita pa naman yung mga nagsisin. Di ba? Nahuhulog yung mga pictures nila. Pag tiningnan mo, sin by. Di ba? Ito lang po sasabihin ko sa lahat ng mga sinner, ha? Hindi yung sinner na SI, sinner, yung nagsisin mode ba? Kung yung pag-reply, ha? Yung pag-reply ng copy mentor, noted mentor, seconds na po yun. Kung yung pag-reply hindi mo magawa, yung pagyaman pa kaya. Kaya kung hindi mo kayang gawin yun, kalimutan mo na, nangangarap kang kumita ng 10,000, hindi mo kayang mag-reply ng okay. Di ba? Now, sino sa inyo dito gusto magkaroon ng ganito? Siyempre, lahat tayo. Ito. Sino sa inyo dito gusto magkaroon ng isang leader na sobrang active? Pag sinabing mag-endorse tayo sa Cebu, mag-endorse tayo sa Manila, mag-open tayo, tapos yun, ang dami, grabe talaga maghakot. Siyempre, lahat tayo, di ba? Or magkaroon ka ng leader na napaka-responsable, that every time meron kang task na binibigay, ikaw yung mag-send neto, ikaw yung taga-announce, ikaw yung taga-broadcast, ikaw yung taga-live, na lahat ginagawa talaga ang task. Siyempre, ito yung mga leader na gusto natin, di ba? Or eto, sino sa inyo dito gusto magkaroon na one day, magkakaroon ka ng maraming leaders under organization na mga result-oriented. These are those people na ang goal talaga maging Millionaires Club member, maging car achiever, maging global ambassador. Siyempre, di ba? Sarap coach. Di ba? Ito pa, yung magkaroon ka ng leader ng mga top earners, di ba? Maging part ng top 500, top 300, top 50, top 20 ng company. Diba? Siyempre, gustong-gusto namin yan, coach. Or magkaroon ka ng leader na part ng VIP club members. So mga walang idea sa VIP club members, ito yung mga tao na they were able to maximize their account up to 61 accounts in just a single person. Tawag po namin doon, mga VIP club members. Okay? Or mga leader na merong yes coach attitude. Ito yung mga taong hindi nagko-complain. Pag meron kang sinabi, yes lang ng yes. So lahat yan, syempre, gustong-gusto natin na mangyari. Now, ito po ang sikreto. Dapat lahat yan ginagawa. Okay? So, kung ikaw ang klase ng onliner ngayon, okay, hindi ka pa sasabing leader ka. O ikaw ang klase na onliner ngayon, tapos binigyan ka ng goal ng mentor mo, first income mo, 3,000 lang para ito. And then dumaan na ng ilang months, 2 months, 3 months, 4 months hanggang ngayon, hindi mo pa rin nahihit. Huwag mo na pong i-expect na magkakaroon ka ng leader na mag-hit. Because if you cannot lead yourself, paano mo tuturuan yung magiging onliner? Nagets mo? So kung ikaw ang klase ng leader ngayon, na meron kang sakit, okay, ang tawag sa sakit mo, excusitis. Alam niyo po yung excusitis? That is, yan po yung sakit that is fatal to your success. Ha? Ito yung sakit ng mga tao na pag sinabing meron tayong ganito gathering, kasi coach, ang lakas baha ngayon, bagyo dito sa amin. Meron tayong ganito. Coach, sobrang init kasi, di ba? Alam mo yung maguguluhan na si Lord sa'yo. Kung baha, ayaw mo. Kung mainit naman, ayaw mo rin, di ba? Ano ba talagang gusto mo? Di ba? So kung ikaw ang klase ng tao, ang dami mong excuses, huwag mo nang pangarapin na magkaroon ng ganitong leader. Kasi kung ikaw nga, punong-puno ka ng excuses sa katawan mo, tapos nangangarap ka magkaroon ng leader na mag-yes lang na mag-yes sa'yo, hindi po yun mangyayari. Ha? Tatapatin ko na po kayo, hindi po yun mangyayari. Huwag na po kayong mangarap.
This is just a friendly reminder, guys, na lahat po talaga magsisimula sa iyo. Tapos ikaw gusto mo magkaroon na, just because time will come, sayo sa gusto nyo, magkakaroon ka ng group chat, ikaw yung creator. Ikaw yung founder, meron kang sariling pangalan. Okay? Ikaw na naman yung mag-a-announce, ikaw yung magsasabi na meron tayong training, ganito, meron tayong gathering, meron tayong face-to-face, meron tayong anniversary. Okay? Tapos every time sa grupo mo ngayon, ha, sa group chat kung nasaan ka ngayon, or sa mentor mo, na merong binigay na update sa'yo, di mo man lang kayang mag-reply ng yes, copy, noted, mentor. Do not expect to have an onliner or a leader like that. Kasi imposible po ang tawag mo. You have to remember that you have to practice what you preach. Hindi po yan mangyayari. Hindi pwedeng senior ka. Alam mo yung mentor mo nag-announce, tapos 'di ba? Di ka man lang maka-reply ng noted, yes coach, copy, 'di ba? Tapos ang tagal mong nagba-browse sa Facebook, sa TikTok. Tapos ngayon nagkaroon ka ng leader, sinin ka, masaktan ka. Huwag kang masaktan. Tawag doon karma. 'Di ba? Karma lang ang buhay. Kaya kung ginagawa mo 'to sa mentor mo, don't worry, time will come. Ganun din mangyayari sa iyo. So, yun yung tinanim mo eh. Okay? Andyan pa po ba kayo? Yung iba parang nasasaktan na yata sa mga sinasabi ko. Seryoso na. Andyan pa po ba kayo? Sige nga, comment ka nga ng number 4 on the chat if you still want more. Kasi baka yung iba, medyo ayaw ko na ko, sasaktan na ako. Palagi ko sinasabi, reality hurts, but it will set us free. Okay? So ulitin ko, kung gusto mo magkaroon ng ganitong mga qualities ang isang leader mo, active endorser, mag-endorse ka. Maging consistent sa posting, mag-post ka. Di ba? Hindi pwedeng sinasabi mo lang, hindi mo ginagawa. You will become a hypocrite person pag ginagawa mo. You are just letting them, hindi ka leader, ang tawag sa iyo boss, di ba? Boss ka, bossing ka, di ba? Kasi sinasabi mo hindi mo ginagawa. Sa negosyo natin mga guys, wala pong boss dito. Diba? Lahat tayo business partner. Gusto magkaroon ng responsible leader, tapos ikaw irresponsible ka, binigyan ka ng mentor mo ng assigned task, tapos ganito, hindi mo ginawa, ang dami mong excuses. So, do not expect makaka-build ka ng network, do not expect makaka-build ka ng leader. Diba? Gusto mo magkaroon ng leaders ng Millionaires Club, tapos ikaw hindi mo hinihit, ang tagal mo na sa company. Diba, ilang years ka hanggang ngayon, hindi mo pa rin na-hit yung first million mo. So how do you expect to have people believe in you na hindi mo siya ginagawa? Right? So dapat ganun. Gusto mo kang top earner, prove mo muna na kumita ka sa company natin, maging top earner ka. Kahit sa grupo nyo lang. Gusto mo magkaroon ng VIP club members, i-goal mo na ma-maximize mo yung 61 accounts para lahat kopyahin ka. Diba? Copy-paste business yung ginagawa natin eh. Gets mo? Are you learning? Andyan pa po ba kayo? So, gusto mo magkaroon ng leader na lahat pag sinasabi, hindi yung complain ng complain. Dapat ganun ka. Remind yourself kasi baka hanggang ngayon, bakit wala akong ganitong leader? Kasi lahat yan ginagawa ko. Gets mo? So, dapat lahat ng gusto mong mangyari sa organization mo, ikaw muna ang unang gagawa. Are you learning? Sige nga. Sino nga ang unang gagawa? Kung gusto mo magkaroon ng ganitong qualities of leaders at the organization, sino yung unang gagawa? Sige nga. Yan. Good. I think si Cindy lang yung nakikinig sa akin. Yan, meron pala. Nag-loading lang pala. Myself, ako, hindi yung mentor mo. Yes, you have the best mentor. We have the best organization or the best system. Pero hindi po sila ang gagawa para sa iyo. Ikaw po. Walang ibang tao. Ikaw at ikaw pa rin ang gagawa ng resulta. That's number 1, di ba? Number 1 pa lang tayo. Ang dami ng learnings, di ba? Number 2, kung gusto mo maging magaling na digital leader, dapat you know how to delegate tasks wisely. So the key to leadership success is to learn to effectively delegate both the responsibility for completing the assignments and authority required to get things done. So sa isang organization, hindi pwedeng ikaw lahat. Ha? Hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. Hindi pwedeng ikaw nagpe-present, ikaw nagte-training, ikaw nagsisend ng link. Hindi pwede gano'n. Dapat kung gaano ka kagaling, meron ka mga tao na tinuturuan din. Hindi pwedeng lahat ng trabaho sa'yo.
Hindi pwedeng ikaw lahat gagawa. Dapat matutunan mo to delegate the task para mas magaan yung trabaho, mas smooth yung mga gagawin mo sa buong group. Gets niyo po? Are you learning? So assign leader to make a group chat announcement of upskill training. Napansin niyo ba sa ano natin? Meron po naka-assign sino yung magsisend ng link, sino yung magsisend ng banner, sino po yung mag-assign ng Zoom link. Meron po, dapat ganun po sa isang organization. So guys, this is sa mga wala pang member, at least alam nyo na ganito pala magpatakbo ng isang organization. Ganito pala yung mga gagawin ko. So ito po yung mga guidelines na gagawin nyo, mga key pointers na gagawin nyo para maka-create ka ng leader. So kahit wala ka pang tao ngayon, dapat ikaw muna gumagawa nito. Okay? So mag-assign ka ng mga leaders na gagawa ng hands-on training. Hindi yung pwedeng ikaw yung gumawa ng webinar, di ba? Ikaw pa yung nag-upskill 1, ikaw yung upskill 2, nag-upskill 3, 4. Tapos pagdating sa hands-on, ikaw pa nag-hands-on. Hindi pwede ganoon. Okay? Dapat merong mga taong naka-assign. So paano gagawin? Dapat merong kang mga natuturuan. Gets nyo? So paano ka makakapagturo? Make sure na alam mo paano siya gawin lahat. So for those people na mga nabigyan ng assignment, na mga mentors and leaders na ikaw yung gumawa nito, ikaw yung gumawa nito. Guys, you have to be happy, you have to be grateful kasi ibig sabihin, nakikita ng mentor mo, ng leader mo, or na mga head coach mo na isa kang leader. The mere fact na binigyan ka ng chance, binigyan ka ng assignment, kasi naniniwala sa leader, huwag mong sayangin ang chance at opportunity na yun. Hindi yung pag binigyan ka ng ganito, tapos ang dami mo excuses ganito, di ko. Dapat you have to do your best na magawa mo yung assignment na binibigay sa iyo ng mentors. Okay, are you learning? You have to assign leader na i-relay yung mga updates. Example, may nag-post sa natin, official page ng company. Meron tayong promo, so dapat may naka-assign na ito yung mag-send. Merong ganitong event, dapat meron ng automatic na mag-update no. Hindi yung lahat ikaw gumagawa. Ha? So dapat ganoon, mag-assign ka ng leader na mag-send ng link ng webinar every night. 'Di ba? Especially sa team natin, we have webinar from Monday to everyday na, 'di ba? Tapos minsan nakakalimutan ng grupo natin na asan nga yung link, coach. Dapat meron isang tao na assign na everyday. It will not take 5 minutes to send the link. Diba? Hindi po yung makakakuha ng malaking oras. Merong isang tao na kukuha lang ng link sa group and then isa-send niya lang, guys, ito reminders, dito nyo po. Ito yung natin ngayon. Ito yung link ng webinar natin for today. Morning, pagising na, kasama ng mga tasks niya na gagawin. Dapat ganun. Okay, are you learning? So what else? Mag-assign ka ng leader na mag-follow up before and after the webinar. So at least merong isang tao na masabi, team, tapos na po yung natin ngayon. Started at 7 p.m. or 8 p.m. natapos ng 9:25. So follow up na po. Follow up na. Huwag niyo pong kalimutan. Ganun lang. Mga simple reminders. Pero this is very effective because not all the time, lalong-lalo na yung mga beginner, minsan nawawala sila sa guide nila. So at least, yung medyo matagal na, alam nyo na yung mga process, dapat mag-a-assign kayo ng leader na merong mag-a-announce na dito. Yes, ma, are you learning? May natututunan po ba kayo? Andyan pa po ba kayo? So before you assign this to your leaders, ito po ang sikreto. You have to do it yourself. Babalik at babalik pa rin tayo doon sa sinasabi ko sa inyo kanina na you have to lead yourself first. Are you learning? Andyan pa po ba kayo? Do you want more? Kasi baka yung iba, baka ayaw. Sakto na, coach, parang ako na yata kinakausap mo. Diba? So bato-bato sa langit, okay, ang tamaan, may bukol. Ha? So, normal po ito. Kasi nga, this is a reminder, a friendly reminder na baka nakakalimutan mo na gusto mong magkaroon ng resulta. And a lot of people, gustong-gusto lang nila yung resulta. Ayaw nilang daanan yung process. Wala pong ganun. Hindi po magic ginagawa natin. Kung gusto mo magkaroon because you will be inspired, may kita ka na, ang ganda naman ng lifestyle nila, ganito na lang buhay nila, pa-travel-travel na lang, tapos ang ganda, may mga bahay, lupa, sasakyan, lifestyle. Na-inspire tayo pag nakikita ng ganun, di ba? Pero make sure na kung gusto mong marating yung narating ng mga taong yan,
make sure na willing kang daanan yung pinagdaanan nila. At ito po yung pinapakita ko sa inyo, yung mga dinadaanan ng mga tao. Before they were able to have that result, dinaanan po nila ito lahat. Wala po talagang, walang shortcut. Ha? That's why if you want to create result, dapat pangarapin at i-goal mo talaga at mag-decide ka na maging leader ka. Ito yung mga basic na ginagawa. Are you learning? Number 3. Okay, number 3 tayo. Andyan pa po ba kayo? Number 3, you have to set clear goals. Uy, wait. Ba't ako Hindi matapos. Okay? So, andyan pa po ba kayo? O tanong, lahat po ba na nag-attend ngayon, merong goal this month? Sige nga, comment ka nga dyan. Yes or no lang po yan. Lahat po ba nag-attend dito ngayon may goal na this month? Okay, good. Yes, yes, yes. Okay, good. Ito po tandaan nyo. Ang hirap i-hit ang isang goal, wala akong goal. Di ba basic yun? Alam nyo, ang tawag namin sa mga taong nasa community natin, tapos nag-join, tapos walang goal every month. Alam nyo po, sa Bisaya, tawag namin doon, mga kwang-goal. Kwang-goal. Mga Bisaya na makaka-relate nun. Kulang sa goal, di ba? Sa amin kasi ibang meaning ng kwang-goal, di ba? So, pag nandito ka, you have to make sure to set a specific and measurable goals with your members. Hindi lang yung ikaw, regularly monitor the progress toward achieving them. So, alam nyo naman po, di ba, I think, na-counter nyo to sa upskill 4 or 5, na magkaroon ka ng smarter goals. Specific, measurable, attainable, okay? Realistic, and time-bounded. Nagets nyo? So, dapat, ganun yung goal natin. Smarter, di ba? Ano yung ER? Dapat exciting at rewarding. Di ba? Kasi yung iba, alam nila smart goal. Ngayon, smarter na. Specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded, and make sure that your goal is exciting and rewarding. Okay? Huwag kang magsiset ng goal na 1 year ka na, ang goal mo lang is 10,000. Hindi po yan exciting. Okay? Hindi po yan rewarding, comfort zone ang tawag doon. Make sure na pag nag-set ka ng goal, sabi ng mentor ko, if you want to set a goal, yung goal na that hindi mo na kailangan ng alarm clock para gisingin ka. Ito yung goal na dapat ikaw mismo gigising ka kasi excited ka kasi meron kang hinihingi. Huwag ka rin mag-hit ng goal na first month mo pa lang or 3 months mo pa lang, gusto ko na maging Millionaires Club member. So that's not realistic. Ha? Imposible din po yun. Aside kung if you have 61 accounts, gusto mo talagang mag-hit ng ano talaga, ng first million, pwede yun kasi mas madali yun. Pero make sure na yung goal na sineset mo tama. Right? Are you learning? Now, paano mag-set ng goal? You have to monitor your weekly income. Hindi yung pwedeng hataw lang ng hataw. Tapos yung tinanong ka ng mentor mo, kumusta yung income mo this month? First, ano ba ngayon? Second week na tayo, di ba? Second week na, lagpas na tayo ng second week. Kumusta? 50% ka na ba sa goal? May goal pala, coach. Baka nandito ka lang, gusto mo lang mag-attend lang ng training. Okay naman, kung after 1 month, 1 year, attend ka lang ng training. Gusto mo lang mag-attend ng training, tapos okay lang siya, walang income. Kala ka sa buhay mo. Di ba? Baka yun lang yung gusto mo. Pero dapat may income monitoring, weekly monitoring. Monitor the prospect list every webinar. Dapat kung meron ka ng grupo ngayon, pag-submit dapat sa grupo mo. Magsasubmit sila ng mga prospect list nila na napapa-attend nila every webinar. Monitoring po yun. For example, meron ka ng leader. Meron akong isa, 2 onliner coach. How I monitor these people. Dapat, example, every day may webinar tayo, di ba? So magsasubmit sila ngayon para alam mo na meron silang ginagawa. Coach, wala naman po akong leader pa. Ang gawin mo, mag-submit ka sa mentor mo, di ba? Magpusa ka, hindi yung hinihintay mo pa na, uy, kumusta? Kung wala ka pang leader, wala ka pang kinakabalan, hindi ka pa busy, make sure to submit it to your mentor. Nagets mo? Hindi yung hihintayin pa kasi yung mentor mo. Sa totoo lang, may mga leaders din po yan. If you will be assigned na as in, yung mentor mo talaga mag-follow, good for you. Napakaswerte, maybe that person hindi pa ganun ka busy, hindi pa ganun kadami yung monitor. Pero alam yung sikreto guys, ito po, sikreto. Maging makulit ka sa mentor mo.
dapat ikaw yung lumalapit, mentor, pwede ba ako mag-goal setting? Half of the month na, wala pa rin nangyayari, wala pa akong income. Pwede ba tayo mag-troubleshoot? Ano yung gagawin natin? Ano yung adjustment ko? Kung may mga members ka na, yun din yung ginagawa mo dapat sa grupo. Are you learning? Monitor the upskill training. Yung mga completers dapat, kasi pag ginawa mo itong business na to, para kang para kang teacher, dapat may monitoring ka. Every after training, dapat nagsasubmit sila ng top 5 learning sa iyo. Okay? So, parang gawin niyo siyang habit ng team mo. Saan isasubmit? Sa group chat. Example, 2 lang kayo. Di mag-submitan kayo doon ng top 5 learnings niyo, di ba? 3 na kayo hanggang naging 4. Ginagawa niyo 'yun, nagiging habit, nagiging part 'yun ng program niyo. Coach, wala pa naman akong mag-submit ka doon sa mentor mo, di ba? Nakalagay naman doon, always submit your top 5 learning to your mentor after the training para sa assessment. Mag-submit ka. Okay? Dapat maging connected ka sa mentor mo na naka-assign sa iyo. Yun dapat ang ginagawa. Kung ikaw naman may grupo ka na, dapat pinomonitor mo, pina-follow up mo yung mga leaders mo. Oy, kumusta? Tapos ka na sa Upskill 6 training ngayon, di ba? O, sige, let's all submit our top 5 learning. Saan magsasabit? Sa group chat. Para yung mga hindi nag-attend, o, di ba? Curious sila, uy, ano meron doon? Dapat pala pag leader nag-attend ng training, di ba? Uy, hindi ako nag-attend, hindi pala ako leader. Dapat ganun, dapat. Example, nasa nasa pinaka-head group ka na natin. Sinama ka na ng mentor mo doon. Magsabit ka doon, unahan mo, huwag kang maya. Basta yung top 5 learnings ko, bahala kayo ng natutunan niyo. Para lahat, malalaman na, okay, nakikinig pala. Hindi pala siya naglaway habang nag-train si mentor ko. Kala ko kasi yung iba tulog na may mga nakahiga na Di ba? So dapat ganun, magkaroon ka ng weekly meeting for adjustment. First week, target ng 4,000 this month. Natapos na yung 1 week, wala pa rin siyang income. Troubleshoot, meeting tayo one-on-one. Anong problema? Anong kulang? Ano ba kailangan? Ilan bang napatin mo sa webinar? Kaya pala kulang. Dapat mas damihan mo pa kasi numbers game tayo. Dapat ganun. Alam niyo na po yung sa skills training yan, di ba? Hindi ko na yung i-detailed pero ganun dapat. Meron kang weekly monitoring sa adjustment. Okay? Magkaroon ka ng monthly goal settings, declaration in public. Example, may group pa. I-declare mo doon, ito yung target. May group chat na kayo, 5 na kayo, 10, 100 na kayo. Every first day of the month, doon, magdi-declare kayo, this month, ang target income ko is 10,000, 20,000, 30,000. Submit mo ito. Huwag mo na hintayin na ikaw dapat magpusa ka, mag-submit ka doon. Okay? Kasi by doing that, you are making your group accountable for you. So kung yung iba ayaw mag-submit, hayaan mo, baka wala naman silang goal talaga na kumita, di ba? Wala tayong magagawa doon. Kung ang goal lang nila mag-attend lang tapos matulog during training, wala tayong magagawa doon. Ganun lang ang trip nila sa buhay Pero kung seryoso ka, dapat ginagawa. Are you learning? Andyan pa po ba kayo? Are you still there? Sige nga, comment ang number 7 on the chat for me to check if you are still there, if you're still awake, or nakikinig ka pa ba, or gusto mo pa ba? Sige, 7. Yan. Pag meron talaga mag-comment dito ng number 3, alam ko tulog yan Yun. So may mga natututunan. Okay? So, and of course, sa grupo nyo, magkaroon kayo ng dream board presentation. Okay? So I don't know if you already have submitted your dream board, pero sa goal kasi natin tawag na short-term and long-term goals. Ang short-term goals, they are those goals na gusto mong kunin short-term, like ano yung target mo 6 months to 1 year. Example, ang target ko within 6 months, makapag-upgrade ako ng gadget kasi ang gadget kasi sa atin, it's an asset. So for those people na dalawa cellphone, may laptop, tapos di naman kumikita, liability nila yon, di ba? Pang lang yon, pang-flex lang nila yon, pero hindi yun kumikita. Sa atin, it's okay to have multiple gadgets kasi nagagamit naman natin. Example, pag-upgrade ako ng mas higher phone, kahit hindi iPhone, di ba? Gusto mag-upgrade ng mas malaking memory, like after 3 months, yun yung first target ko, mag-upgrade ako ng phone. Pwede yun. After 1 year, gusto ko makapag-upgrade ako. Example, nag-hub ka ngayon, tapos gusto mong magkaroon ng sariling hub. After 1 year, gusto ko magkaroon ng sariling hub kasama yung mga hubbers ko.
Meron akong sariling hub na mga ganun, mga short-term goals. After 1 year, dapat accumulation income ko nasa mga 300,000 to 500,000 na. Yun. So yung mga long-term goals, like yung mga after 5 years, 10 years, gano'n. So part of the short-term goals, yung target income mo, target Millionaires Club mo, kailan mo gustong kunin, 1 year ba o 2 years, or yung first car mo. Dapat gano'n, dapat meron ang lahat ng gusto mong mangyari, ilalagay mo sa isang dream board. Alam mo yung parang collage ng pictures, dream board or collage of pictures, lahat ng gusto mo, income, travel, sasakyan, and be specific, dapat nandun nakalagay lahat. And guys, ito po ginagawa ko before. When I was UB, katulad niyo po, ang dream board ko nasa cellphone ko kasi yung simula ko wala akong laptop eh. Yun po yung nagiging screensaver ko. Alam mo yung, 'di ba? Yung pag-open ng cellphone ko, yun yung unang nakikita ko every day. And alam niyo ginagawa ko kasi nag-hub ako nung nagsimula ko. Pina-print ko po yun. Actually, pina-print ko po siya. Tapos, hindi naman siya laminated. Alam mo yung print lang tapos nilagyan ko ng cover. Doon po nakalagay ang dream board ko sa tapat kung saan ako natutulog. Kasi yung sa ceiling ba, dinikit ko talaga doon. Alam nyo bakit? Para after I pray, after I wake up after ko ng prayer, pagmulat ng aking mata, ang pinakaunang nakikita ko yung dream board ko. So yun yung nagre-remind sa akin na kailangan kong humataw kahit pagod ako, kahit puyat ako, kahit gutom ako. Kailangan kong bumangon at humataw kasi meron akong goal na kailangan ko. Lagay nyo na po doon, short term, long term. Long term goals like after 5 years, meron akong sariling house and lot. After 10 years, magta-travel na ako, I have savings, I have house and lot, meron akong biniling bahay, properties. Ganun po. Wag nyo pong liitan ng pangarap nyo kasi lahat yan ipoprovide pag gagawin. So dapat nandun lahat ang dream board, ang travel mo, ito yung mga countries na dapat pupuntahan ko after 5 years, after 10 years. Lahat yan pupuntahan. Ilagay nyo po dun lahat. Because having a dream board is a reminder. So I would like to challenge sa mga nandito ngayon ng mga parents. Alam nyo po, ang pinakamagandang gawin nyo sa dream board nyo, ipalaminate nyo po malaki. Ipalaminate nyo ng malaki, ilagay nyo po sa sala nyo. Yung nakikita po ng buong pamilya mo at ng anak mo. Para everyday, makikita nila, maano to? Paano yan? Alam nyo mga anak, 5 years from now, lilipat tayo sa bahay niya. Alam nyo mga anak, 10 years from now, lahat ng country na nakikita nyo dyan, pupuntahan natin. Sila yung pinakamasarap na mga maging accountable partners mo para may pressure ka, bakit kailangan mong bataw? Bakit kailangan mong trabahuin? Kahit puyat ka, kahit gutom ka, wala kang panggalaw, nire-reject ka, pinagtatawanan ka, nagpapatuloy at nagpapatuloy ka rin pa rin knowing na may mga taong naghihintay sa resulto. May mga taong naniniwala sa iyo. Pinakamagandang motivation yun yung pamilya. Okay? So kung single ka pa, lagay mo. Kahit pakita mo sa parents mo, tandaan niyo po ang bahay na ito. 5 years from now, lilipat po tayo sa farm na yan. Bilhin po. Diba? So at least kung hindi mo talaga magawa with other people, at least ikaw, between you and yourself lang and with God, na Lord, after 5 years, ito talaga gagawin. Dapat ganun. Hindi yung pagising mo, iisipin mo pa, ano bang goal ko ngayon? Ano bang trip natin ngayon? Magiging kwanggol ka niyan sa mga Bisaya, ha? Dapat make sure na pagising mo, may purpose ka. Sabi nga nila, para kanino ka bumabangon. Diba? Patalastas yun eh. Diba? Kasi hindi pwedeng bumangon ka lang. Mag-isip ka pa, anong gagawin? Hindi. Sasayin ka ng oras. Ang bilis pa naman ng tao. Napansin nyo? Ilang months na lang, half na tayo ng 2025, 2026 na next year. Question, ano na nangyari sa buhay mo for the next 6 months? Meron na bang pagbabago? Meron na bang significant na result na nagawa mo? Kasi baka hanggang ngayon, wala pa rin. Ganun pa rin, coach. Parang same pa rin January. So it's time to wake up. It's time to tap yourself. It's time to remind yourself na meron akong marami pa kailangan gawin para makuha ko yung mga target na income. Are you learning? Are you still there? Andyan pa po ba kayo? Sige nga. Comment number 9 on the chat. If you are still there and you still want more. Are you still there? Di ba? Yan.
100 tayo pero nagko-comment, binibilang ko, nasa mga 40 lang eh. Kaya yung mga iba na medyo naglalaway na dyan, yung mga naka-off yung cam, ayan nyo na po sila. Ha? Importante nandyan sila. At least may fans tayo. Joke lang. Maybe those people na medyo challenge yung signal but still fighting pa rin para makatapos. I commend you all guys. Ha? At least meron kayong makuha. So number 4, let's go to the next topic is communication. Communicate constantly. Napaka-importante po nito if you want to create an organization. So you must make an effort to get the information they need to do their task quickly and efficiently. So one of the reason bakit may mga grupo na meron na sanang grupo nasisira, nawawala because of miscommunication. Dapat you have to communicate constantly. When we say constantly, dapat everyday, dapat from time to time mag-connect ka with your mentor. Okay, connect ka with your team. Learn to reply promptly ha. Pag sinabi ng mentor mo na merong ito training, lalong-lalo na pag pini-PM ka ako para sa pag PM, it only means importante ka sa taong yan. Kasi directly niya sinasend sa yung information eh. Tapos ikaw nagsisin lang. Uy, aray ko po, di ba? Hindi ka worth it sa oras ng mentor mo pag ganun. Huwag yung nagre-reply ka lang pag magkailangan ka. Hindi yung nagre-reply ka lang kasi gusto mong magpatulong, gusto mong pa-close deal. Tapos pag sinabi ng mentor mo na meron tayong ganito, meron tayong tutulungan, meron tayong activity, ganito. Tapos nagsisin ka lang, hindi ka worth it sa oras ng mentor. Kahit pa lang sasabihin ko. Pasensya na po sa mga matatamaan. Uulitin ko, bato-bato sa langit. Ha? Ang tamaan, may bukol. Okay? Dapat mag-reply ka. It will not take an hour for you to say yes or no. Yes, Coach Copy, yes. Kasi ulitin ko guys, kung ginagawa mo to ngayon, okay lang yan. At least naka-attend ka sa training. Next time, pag nag-message sa group chat, especially pag nag-DM, yung kagrupo mo, yung business partner mo, dapat mag-reply ka promptly. Seconds lang po yun. Ha? Seconds lang po ang pag-reply. It will not take an hour for you to say yes or no. Kaya pag nangyari to sa inyo, darating yung time, mangyayari yun sa inyo. Kasi tinanim mo. Ito mag-alala. Resulta yan sa ginawa mo. So be responsive and engage ito sa group chat. Lalong-lalo ngayon, uso ngayon group chat because hindi naman tayo pwede magkita from time to time, di ba? Most of the time, lahat ng mga information, lahat ng mga kailangan nating malaman nasa group chat. Yung mga hindi naka-attend dito ngayon, I will try to check these people here. Okay lang, I will understand that whenever yung mentor natin merong binatong may binato doon na announcement. Ito guys. Tapos naka-attend ka ng leadership training ko, tapos senior ka pa rin doon. Quit ka na. Ha? Sasayang ka lang ng oras. Hindi mo nga magawa pag-reply doon, di ba? Paano ka magiging magandang leader, magandang example kung ikaw mismo hindi mo ginagawa, hindi mo man lang kayang mag-yes, noted. At least yung iba na hindi pa nakaka-attend leadership training kasi baka bago pa lang, kopya kanila, ganito pala. Ba't nagre-respond? Gets mo? Be responsive in engaging. Paano makakapag-create ng grupo? Paano ka makakaroon ng malaking grupo kung ikaw mismo hindi ka nagre-reply? Kaya ngayon, huwag kang magtaka. Kaya pala coach, wala pa akong leader hanggang ngayon. Yes, kasi hindi mo pa nagagawa yung mga dapat gawin. Gets mo? Aray ko po. Be the source of positivity and good vibes on that. Huwag kang madrama sa grupo nyo. Huwag yung pag nag-post ka, palagi doon problema, dapat possible good vibes lang palagi. Huwag yung pag merong dyan, sinasakyan mo agad, nag-i mo naman. Laging tatandaan guys, nasa negosyo tayo. Walang bayad ng emosyon. Huwag kang maging emotional. It's okay to have emotion kasi normal to have people. Pero sa negosyo natin, dapat lahat ng binabato positive. Mag-send ka ng mga positive vibes, mga good vibes, pwede yan sa group chat. Pwede nyo pong gawin yan. Marami tayong connect with your mentors and the leaders constant. Uulitin ko. Sensya na po sa mga tatamaan ha. From time to time, connect with your mentors. Huwag yung panahon na kung kailan lang meron kang kailangan. Ha? Hindi yung kung kailangan mo lang ng tulong nila, active ka, nagpe-present ka,
nagre-reply ka. Pero the moment na meron ng kailangan gawin ang buong community, ang buong grupo, and then sub-body, yung mentors natin, merong pinost doon. Tapos kitang-kita pa naman. Ito as in pinaka-hate ko, pasensya na po. Wag no, ito, para check nyo. I'll get myself po. Alam nyo paano mo malalaman ang isang leader na importante para sa kanya ang community natin? Number 1, nakapin yung group chat nyo sa messenger niya. Pakita ko po yung sa inyo. This is my messenger. Ang pinakaunang nakapin po sa messenger ko, unang-una, ang asawa ko. Okay? Sa mga hindi po alam, ito po, pwede po kayo mag-pin ng top 3 na gusto nyo makita yung chat sa messenger nyo. Number 2, dapat nandun yung group chat nyo. Example, nandun yung pinaka-group chat kung saan nandun yung mga pinaka-grand mentors, nandun yun. Pangatlo, pwede yung grupo mo. Dapat nakapin yun. No? Sa mga mentors dyan, i-check nyo po yung mga leaders nyo. Kung naka-hide yung group chat nyo, alams na. Ha? Kasi baka hindi na sila nagsisin. Kasi usong-uso na po ngayon yung long press. Nilo-long press lang nila kaya hindi na nila nakikita na sinisin nila yung message mo. So they're safe. Di ba? Alam ko po yan. Alams na. Ang tagal nang bakit hindi ko na nakikita to si ano? Bakit hindi? Kasi naka-long press ka at ito pinakamasaklap. Naka-hide yung messenger mo or yung group chat mo sa account niya. Kaya hindi, yes, nakikita nila yung messages. Kaso nilo-long press. Kaya, nung sinabi ni mentor, bawal sinner, alam na nila. Pag-innovate tayo. Para hindi makita ni mentor na nagsisin tayo, i-long press natin yan ngayon. Pag long press, nababasa yung message. Pero hindi nakikita ni mentor na nag-sin siya. Safe. Alam nyo, pwede nyo po yung gawin. Kasi hindi naman talaga alam ng lahat ng mga mentors na pwede nangyayari yan. But believe me, there is someone always watching us na ginagawa mo yan. Babalik at babalik talaga sa inyo. Ha? Kaya, always connect with your mentors. Nakalimutan ko to eh. Check nyo po. Mamaya, mag-live kayo. Sige nga, kung totoong importante para sa'yo, yung grupo natin, check ko nga yung Facebook, yung messenger. No, ito lang yun guys. When you check yung messenger, ito yan. Hindi ko kasi alam kung makikita yan eh. Nakapin. Yung top 3, yun yung pinaka-first priority. Kasi di ba sa messenger natin, natatabunan, nawawala. So pwede po yung mag-pin ng top 3. Ako pinakauna is my wife. Next is yung group chat po ng whole community natin kung saan nandun yung pinaka-grand mentors natin. And next, yung group chat po ng grupo ko na personal ko talaga. Okay, so ganun po dapat. Makikita nyo po yan. Check nyo po. You will check that and you will know. Kaya ka pala hindi nagre-reply kasi naka-hide pala ako, naka-ignore pala ako sa messenger mo. Ano ba kayo mga mag-girlfriend, boyfriend dito? Ganun yung maging reason. Kaya pala hindi ka nagre-reply. Na-hide mo ako, na-ignore mo ako, nilolong press mo ako eh. Di ba? So the point is, connect with your mentors. O constantly, from time to time. Ulitin ko, wag lang yung time na may kailangan kang tulong coming from them. Be responsible to become part of. So, be online most of the time. Ha? Be online. Hindi yung, okay, para alam nila na hindi ako online, i-off ko po yung visibility on. Diyan po yun, sa settings, di ba? Akala nyo ha? I-off ko to para hindi mag-green. So, pag-check ng mentor ko, naka-offline. Meron sana akong sasabihin. Pwede ba ikaw mag-intro ngayon? Pwede ba ikaw muna yung mag-assist ngayon? Kasi medyo ganyan. Wala, hindi mo ma-message kasi hindi naka-green eh. So, hindi siya online. Pero online po yan. In-off niya yung visibility ng settings ng messenger niya para hindi mo makita na naka-online siya. Technique po yun. Okay? Ganun lang yun. Simple. Akala nyo, hindi ko alam ha. So, ganun lang po yan. So, be online most of the time. Dapat reachable ka. If you want your business to go na lumaki, dapat open ka 24/7. What if sa mga client mo? What if may client ka, magpe-pay in na sana, magpapadala na sana. Tapos hindi nila alam yung mga ganito, technicalities. Natatakot ako, hindi kasi online. Magsisend na sana ako ng full payment ko kasi hindi online. Nangyari, instead na mag-full payment, hindi na siya nag-full payment kasi hindi ka online. So be online most of the time. Be reachable. Yan. Are you learning? Andyan pa po ba kayo or it's enough na po? May iba kayo, nasasaktan na di ba?
So, normal lang po yan. Are you still there? Comment ka nga. Sige nga. Comment ka ulit ng number 1 on the chat. If you are still there, and if you are learning, and if you want more, comment ka ng number 1 on the chat. Marami tayong mga ngayon. Gigisingin, ha? So guys, uulitin ko, huwag ka masasaktan, ha? Huwag ka masasaktan. Hindi ikaw yung pinapatamaan ko. Yung katabi mo. Yan. Tingnan mo yung katabi mo dyan sa video. Okay siya pala. Huwag ka mag-alala kasi yung katabi niya, ikaw din yung katabi niya. Ha? So, number 5 na po tayo. Number 5, make time for your onliners. Above all, leadership is a people job. When a member of the team needs to talk to you, whatever the reason, make sure that you set aside ang time to those. Guys, remember na ang pag-build ng organization, dapat nagbibigay ka ng time sa kanila. Have time for one-on-one mentoring your needs. Hindi yung first and last na communication nyo is yung tumanggap ka lang ng full payment. Diba? After nun, wala na. Diba? After nun, hindi ka na mahagilap. Pag mini-message ka, sinisin mo na lang. Kasi tayo dyan. Hindi ka makaka-build na malaking organization kung gano'n yung attitude. Make sure na pag meron kang mga leaders, dapat may oras ka sa kanila. If possible, dapat may listahan ka. Example, eto si Nadine, dapat kinakausap ko to every Monday, 7 p.m. to 8. Tapos, eto naman sino yung mga active dito? Ito si Wendy Lynn. Kakausapin ko to by Tuesday. Dapat meron kang schedule. Especially kung full-timers ka. Okay? I would like to challenge sa lahat ng mga full-timers ng community natin. Kasi full-timers mga sir, yung ginagawang negosyo natin na full-time, walang ibang ginagawa. Ito lang talaga ginagawa. Dapat may listahan ka sino yung kinakausap mo. Every week, meron ako isang tao, kumustahin ko to, and then, magsiset ako ng schedule. Okay, kailan ka available? Tawag ako sa iyo. Troubleshoot tayo, usap tayo. Dapat magkaroon ka ng mentoring sa lahat ng leaders. Magkaroon ka ng weekly evaluation sa mga leaders. Okay? Knowing more, you have to go beyond the business. Hindi yung nag-uusap lang kayo dahil meron siyang bagong buyout. Hindi yung nag-uusap lang kayo kasi nag-follow up ka kung siya mag-additional account. Dapat nag-uusap kayo kung ano yung mga hilig nyo, saan kayo magkakaroon ng common ground. Uy, mahilig pala to sa diving. O next time pag magkasama tayo, diving tayo ng buwal-buwal, di ba? Next time, sama tayo, nagpi-pickleball ka pala O laro tayo pag magkita tayo. Uy, meron ako nito, nagti-tennis ka rin pala. O sabay tayo, nagba-basketball ka pala. You have to know your business partners beyond because we are not just building a business. We are extending our family. Dapat mas matutunan mo, mas makilala mo sila to build a strong relationship with them. Hindi po ito pera-pera lang. Lagi niyo po tatandaan. We have to go beyond. Because alam niyo po, ang negosyo natin, lifetime access, di ba? So lifetime na natin itong gagawin. Might as well, dapat matutunan, malaman at makilala mo ng gusto kung ano yung mga gusto, mga hilig ng mga leaders mo, mga mentor. Gets mo? So listen to their challenges, their struggles. Dapat kasi, alam niyo po, minsan sa negosyo natin, kailangan natin magkaroon ng outlet, alam mo yun, di ba? Especially, ginagawa mo to ngayon, tapos lahat ng pamilya mo negative. Diba? Yung husband mo, ayaw niya ipagpatuloy. Pinapahinto ka na kasi hindi totoo. 1 month ka na, 3 months ka na, hindi ka pa kumikita. Ayaw nila. Yung mga anak mo, pinagbabawalan ka na. Diba? Sometimes, those people need you guys. Need you. Kailangan nila ng merong kakakausap. Makinig ka lang para makapag-release sila ng mga negative na nangyayari sa buhay nila. Para kinabukasan, reset, hataw na naman. May mga ganun po sa negosyo natin. Hindi pwedeng nag-uusap puro negosyo lang, negosyo. Pera-pera, hindi ganoon. Dapat you have to extend. Nag-uusap kayo sa mga travels niya, mga trip niya sa buhay. Malay mo, magkapareho kayo ng trip, di ba? Magkapareho pala kayo ng hilig, ng gusto, ng sports. Next, pag nagkita kayo, sabay-sabay. Di ba? Are you getting my point? Are you learning? Dapat ganoon yung ginagawa natin. Kailangan makinig ka rin sa mga struggles nila. Hindi yung puro sa winning moments nila. Dapat sa mga down moments nila, there must be somebody na nakikinig sila. And most of the time, lalong-lalo na sa mga nagsisimula, alam ko at alam nyo to, hindi tayo sinusuportahan agad ng mga mahal natin sa buhay. That supposedly those people, we are expecting na sila yung kakausap natin. Ang problema, hindi tayo pwedeng
mag-share sa kanila ng mga challenges natin na pinagtawanan ako nito, ni-reject ako, hindi tumuloy yung buyout ko, yung ads ko, yung TikTok ko, na-ban, lahat. Kasi pag ginawa mo yun, mas lalo kang papagalitan at mas lalo kang sasabihin na itigil mo na yung kalokohan na yan. So you must be there as a leader. Kahit isa lang yung leader mo, have time. Dapat meron sila nakakausap. Diba? Alam ko nakakalit, lalo yung mga nagsisimula. Kahit yung mga hindi nagsisimula, yung mga matagal. Diba? May problema yan sa pamilya. Diba? Kailangan din nilang merong outlet. Diba? Kahit hindi na sa business. Ito kasi, makinig ka lang. Because somebody needs somebody para maging outlet. You must be there. Tandaan niyo po, hindi na ito for business lang. Dapat you have to expand. If your plan to build a lifetime organization. Okay? Kasi kung ang goal mo lang talaga is endorse lang, kumita lang, then bahala na siya sa buhay niya, diskarte niya na yon, wala akong magagawa doon. Yun ang trip mo sa buhay eh. But expected, hanggang doon ka rin lang. Hindi ka kikita ng ganito kalaki katulad ng mga kinikita at mga resulta na nakukuha ng mga mentors. Are you learning? Share your story din, di ba? Sabihin mo rin, pag nag-share siya ng ganito, share mo rin. Imposible rin naman, hindi ka nahirapan sa simula, di ba? Kahit kumita ka ng first million ko, alam mo, I know na meron ka rin dinaanang sobrang down moment mo. Pero nakasurvive ka somewhat. That's why andito ka ngayon, kumikita ng 100,000 per month, you have the first car, nagta-travel ka na lang. Share your story kasi kailangan nila makarelate. Knowing na kahit sa buong pamilya nila negative, meron silang community na pwedeng lapitan na yung na-experience nila, normal pala yun. Kasi na-experience pala yun ng mga taong nasa community na. Are you learning? Andyan pa po ba kayo? Are you still there? Sige nga, 6 na tayo. Malapit na tayo matapos, di ba? Are you still there? Gusto nyo pa ba? Parang ayaw na ng iba eh. Andyan pa po ba kayo or baka nasasaktan na yung iba? Uy, dumami tayo. Ba't maabot tayo ng 106 ah? May mga leader na nag-i-step up ah. Baka yung iba pinilit na mga mentor, mag-attend ka ngayon ha? Kailangan nating mag-attend ngayon para ma-remind ka. Okay, so sa mga na-late, okay lang yan. At least, nag-guest mentor ka pa rin, nag-attend ka pa rin. Alright, so number 6 na po tayo. Recognize achievements. When you recognize team member achievement, it drives them to work in their peak performance. Motivated members put their time and effort to their work. They feel they have a purpose and play an important role in it. So you have to celebrate small wins. Hindi lang yung i-congratulate mo lang sila pag na-hit yung first million. Okay? Kahit yung maliliit na achievement na ginagawa nila, you have to congratulate. Appreciate small and big efforts made by your online affiliate. So yung mga nakatapos ng upskill training, congratulate them. You know why? Kasi yung iba hanggang upskill 2 lang. Na-reject lang, ayaw na. Nag-quit agad, di ba? Nakarating ka sa upskill 6, ibig sabihin, na-reject ka na ng ilang beses, hindi ka pa rin nag-stop. Nandito ka pa rin kasi alam mo, papatuloy ko talaga. Tuloy-tuloy pa rin to, di ba? So pag yung mga nakatapos ng upskill, hindi lang yung magko-congratulate ka lang pag may sinabi, Coach, meron akong bagong direct. Uy, congratulations. Tapos, after ilan yung mo, na-set mo? 2 lang. Kamote. Di ba? Congratulate mo pa rin kasi nag-e-effort sila. Yung nagsasubmit ng prospect list, yun, ako, I really appreciate those people. Basta ito lang talaga tip ko. Alam ko, though some of you na medyo nung nag-join ka, medyo busy kasi yung coach, yung timing, yung endorser ko, busy. Guys, alam nyo, busy yun talagang lalong-lalo na kung mahataw yan. Alam nyo, ang tip ko po sa inyo, ikaw yung mangulit, ikaw yung mag-connect. Mentor, meron akong prospect list, eto po yun. So para siya, uy, seryoso to ah. Medyo na busy ako, tapos sila nung nag-uuna. So at least, na-check ka niya from time. Huwag kang madamdamin ha, hindi lang siya nakapag-reply agad. Alam mo namang busy, pero pag hindi naman talaga busy, makikita mo hindi busy, malalaman mo naman yan. Pero pag hindi nakapag-reply agad, huwag sumama ang loob agad. Ha? So, pwede namang baka may nilakad lang, may training lang din, at nag-reply siya after a few hours. Ganun. Kasi, because subjective din po yun. Hindi naman ibig sabihin na, example, sa biyahe ka, di ba? Sabi ni mentor, dapat talaga nagre-reply agad. Hindi ka na-replyan agad ng leader mo ng leader. Tapos sinabi, sorry, nasaan ako? Nagda-drive. Alam nga naman mag-reply, nagda-drive. Di ba? Nag-gets nyo? So, subjective din po yun. So, everything na ginagawa ng leaders po, magsasubmit prospect list,
Yung magsasubmit ng dream board, appreciate mo yan. Pag may nag-submit sa grupo nyo, congratulate mo. Congratulations, ngayon pa lang, alam ko, makukuha mo natin. Di ba? So, yung mga nagra-rank up during sa mga awarding, alam mo kayo ba, hindi alam, actually, may mga awarding. It's just mga recognition ng mga income. Example, sa grupo nyo, mag-recognize nyo every week. Ito yung mga pinakamaraming endorsed this week. Bigyan, gawan mo ng banner, di ba? Pang-marketing din po yun. Meron po mga ganun. May mga nag-additional account, na-complete yung 61 accounts. Congratulate mo kasi nag-effort yan. Naghanap yan ng paraan para ma-maximize yung account nila. Na-hit yung MCA, Millionaires Club, naging SAJA, Global Ambassador, tsaka naging Car Achiever. You have to celebrate people's winning moment. Hindi yung masaya ka lang pag ikaw ang nagsi-celebrate ng mga mga achievements. Dapat matuto kang maging masaya sa success ng ibang tao. Because time will come, sila naman yung makikipag-celebrate. Are you learning? So, pwede kayong gumawa ng monthly awarding. Like example, sa grupo nyo, sino yung pinakamaraming direct, di ba? Sino yung goal achievers of the month? Sino yung pinaka nag-improve this month? Pwede kang gumawa ng pwede kang mag-recognize sa grupo. Sino yung kumita ng first 6 digit niya? May 6 digits club. Actually, meron tayong ganito. Soon, we're gonna be announcing na meron tayong ganito. And this actually part, kasi maganda ito para mas tumaas po yung value nyo online. Makikita nila na may mga kumita. Di ba makikita kami nag-post na kumita ng 100,000, kumita ng 1 million, 2 million, 3 million. So, ginagawa po natin yan para mas lalo pong tumaas yung value nyo po sa community natin, especially sa online community. Okay? Are you learning? Are you still there? So, number 7, malapit na po tayo. Okay? Okay. So, again, dapat meron kayong ginagawa sa grupo nyo. Kung hindi pa ganun kalaki yung grupo, kahit kayo lang. Recognize it, practice it. Kahit konti pa lang. Para pag time will come, malaki yung grupo. Meron ka ng pattern na okay, are you learning? Number 7, think about lasting solutions. Okay, so as a leader, you must be a problem solver. If some challenges arise on the team, always focus on the solution, not on the problem. Maging innovative ka. Be a problem solver, not a complainer. Ano ibig sabihin niya? Hindi po natin may iwasan na from to time, may mga challenges talagang buong team. Okay, like for example, nagkaroon ng delayed. Example, na-delayed yung freebies niya na ipidala. Hindi, dapat ikaw yung tumutulong mag-explain. Hindi yung ikaw yung gumagatong para mas lalong magalit. Example, na late yung training. Sabi kasi alas 8, dapat nag-start talaga ng alas 8. Malay mo, di ba, nagkaroon ng trouble sa connection. Baka may problema na or naka-late or mga something na may merong valid reason. Instead na magalit ka, dapat tulungan mo mag-explain. Nagets mo? Hindi dapat ikaw yung dumadagdag sa problema. Dapat maging problem solver ka. Are you learning? So always be the part of the solution. So, as ilan sa mga pwede mong gawin. Like example, pwede kang gumawa ng mga templates, mga caption. Example, meron kang skills. You are not part of the, kasi meron naman po tayong mga creatives na naka-assign po natin. Pero, timing, may skills ka. Magaling ka gumawa, mag-create, magaling ka gumawa ng mga templates. Like, mayroon akong idea kasi coach, marunong akong gumawa ng magagandang templates for marketing. Like, ganito, maganda to pang posting para mas lalo maging high value yung profile. Pwede kang gumawa and ipa-approve ko yun sa mga mentors mo. Ikaw mismo na mag-represent. Because malay mo, your team is also needing a creatives. Diba? Naghihintay lang sila na meron mag-present. Coach, ako, meron akong idea kasi ito yung part ng natapos ko. Part siya ng ng course namin. Marunong ako gumawa ng ganito. Magaling ako, coach, gumawa ng mga PowerPoint na presentable. Mag-present ka. Mentor, pwede bang ako gumawa ng PowerPoint mo next time? Or baka pag may PowerPoint ka, gusto mo bang mas pagandahin ko po yan? Mag-present po. Alam niyo po, sobrang masaya kami pag may mga taong ganito. Alam mo you contributed for the team. Alam mo that you have the skills, gusto mong i-share yun. Okay? Gusto mong gumawa ng bagong templates, mga caption, coach. Kasi para nakikita ko yung caption natin paulit-ulit Meron akong na-discover na magandang caption na pwede kong gawin at gawan ko ng templates na pwede rin magamit ng buong grupo. Pwede ba? Yes! Pakita mo lang sa mentor mo, coach, pwede ba to? Approve ba to? Yes! Alam niyo po, mas masaya kami because we are a team. It doesn't mean na kung ano yung existing and effective, yun lang yung gagamitin because naniniwala kami
meron kayong mas magagandang idea kesa sa amin. That's why we are very happy, we are very grateful. The door is very open for those people na gusto mag-share ng talent nila, ng strategy na natutunan nila para mas magamit ng buong. Okay, be part of the solution. Encourage proper posting. Example, meron ka nakita ng mga kasama natin na medyo may problema sa posting nila at alam mo na pwede mo siyang ma-improve, pwede ka ma-suggest. Alam mo partner, alam mo ma'am, sir, pwede pong mas maganda yan, mas magiging attractive yan pag ito yung Huwag mo na hintayin na kahit hindi ikaw yung na-assign na mag-train sa kanya. Pero since alam mo na pwede mo gawin, you do it. Diba? Pwede kang mag-boss, magaling ka sa ads. Pwede kang magbigay ng idea. So if any challenges arise, help in solving it. So, example, yung mga delayed yung products, yung freebies natin, o yung accounts hindi na-activate agad kasi alam mo nakalinya, di ba? Tapos direct mo. So instead na sabi mo, ma'am, wait lang kasi nakalinya na po yung username password mo. Tapos huwag mong gatungan. Di ba? Baka ma'am, kinalimutan ka na siguro, di ba? Huwag ganon. Yung mga ATM, hindi nakuha agad. Yung payout, hindi pumasok agad. That's normal po. It is normal. Hindi yung everyday ganon. Hindi na po yung normal. But believe me, sa company, there's no such thing na perfect talaga. Meron talagang mga konting problema that arise. Make sure na you are part of the solution. Gets nyo? So, yung mga manpower technique, yan, pwede kang magbigay ng solution sa mga tao. Example, nabigay ng manpower technique, coach, nagkaroon ako ng mga client, ito, wala talagang chance, hindi talaga kaya. So, pwede mo silang bigyan ng idea, sige, gawin kitang manpower. Sa mga walang idea, you ask your mentors kasi meron proper training for this. Sinama ko lang because, again, this is part of the solution. Alright? Are you learning? 30. So, number 8 na tayo. Patapos na po tayo. Andyan pa po ba kayo? Comment ka nga ng number 2 on the chat if you are still there. May nakikinig pa ba sa akin? Kasi medyo nawala yung dalawa. Baka nag-quit na. Yan. So, are you learning? Good. Number 8, eto po. Don't take it all too seriously. Successful leaders make the organization fun places to. So, what do I mean by this? Yes, alam ko seryoso tayo. Pag sinabing seryoso talaga tayo sa hataw. Pero ano ibig sabihin nito? Dapat, good vibes lang kayo palagi. Alam niyo po kami sa generals, believe me, pag maybe tingin sa amin sobrang seryoso, but believe me, pag kami po magkakasama, hindi po nawawalan negosyo, nag-uusap pa rin kami. But 90% of that, puro talaga good vibes yan. Only 10% of that, nag-uusap kami about business. Kasi may oras po sa example, di ba, nakikita nyo naman po kami na every time may meron kami travel, automatic, meron po talagang gala. So that's part of our community. Ayun yung pinopromote namin. Alam mo yung habang may business, meron din pong leisure. So alam mo yung dapat, make sure na yung organization mo, gustong balikan na mga leaders mo na kahit hindi pa sila kumikita, dahil good vibes yung grupo nila, dahil alam mong sobrang ang sarap nila kasama, bumabalik pa rin sila. Kasi kahit hindi pa sila kumikita ng malaki, okay lang. Kasi alam ko, pagkasama ko ng mga taong to, parang wala akong problema kahit wala akong income, di ba? Hindi lang yung puro good vibes lang din, di ba? Yung kumikita kayo at nag-enjoy. Yun yung dapat nating ginagawa. Gets nyo? So, create a fun and happy environment. Ano yung gagawin? Example, sa group chat. Example, sa group chat nyo, pwede ka, okay, today is a selfie day. Sino yung pinakamagandang selfie? Sige, picture tayo lahat. Let's send a selfie. Kahit nasan ka, sa bike, pag-gising mo pa lang, iba, nasa trabaho na, lahat, selfie day. Huwag kang mag-selfie na i-edit mo pa, ha? Dapat bare face. O, sige, tingnan natin. Wag mo nang kasi sa group chat na naman sa senyo, hindi naman sa para mas makilala mo, di ba? Walang filter. Diba? Huwag mo nang i-edit. Selfie day. Selfie na kayo, di ba? So, magtiyantsawan kayo dyan. Huwag lang yung below the belt na mga ano tayo. Good vibes lang. Pwede kayo mag-wacky post day, o, di ba? Pag sinabing wacky, huwag pa cute. Wacky. O, sige, mga leaders, may top leaders kayo. Wacky post tayo ngayon. Wacky post, ganun lang. Pampag good vibes lang. Example, alam mo mga kasama ko, mga sinig sa TikTok. Okay, TikTok challenge tayo. Submit ka. Meron trending ngayon, di ba? Trending ngayon na sound. Sobrang, ito trending. O sige, gawa natin ng TikTok lahat. Submit. Sige, pinakamaganda. Bigyan natin ng Gcash, sabi ni Grand Mentor. Pwede. Submit kayo na. Sunglass photo of the day, di ba? Giling-giling mo sunglass. O sige, pagandahan tayo ng picture na naka-sunglass. Submit mo yung pinaka-the best mo. Next kita natin, mayroon kang libreng ano.
one-piece chicken meal. Pwede yan. So, yung wearing hat of the day, marami po mga pinakamagandang joke. O sige, post tayo ng joke today, pang good vibes. Pwede po. The point is, you can do anything. Hindi lang siya ng 24/7, puro negosyo pinag-uusapan. Dapat from time to time, meron diyang mga point na pampabreak ng ice. Malay mo, di ba, yung kasama mo sobrang stress na. Sobrang stress na kasi malapit na matapos yung month, hindi pa na-hit yung goal niya. Nag-wacky post siya ngayon, nakita yung picture mo. Oh, di ba? Sobrang saya niya, na-inspired siya ngayon, humataw. Dahil lang sa wacky post mo na picture. Pwede po yun. Sama na, So you may give small rewards. Like example, sino yung pinakamagandang pagkita natin, meron kang free na products o meron kang free na load, send mo GCash. Ano po yan? Mostly sa grupo, pwede nyo po itong gawin. Make sure na alam mo yung pag nag-create ka ng grupo because we are really talking to create an organization. Hindi yung puro pinag-uusapan nyo doon. Kami, makikita nyo po sa group chat namin, the generals with the founder kasama namin. Dami doon. As in, wala talaga. Walang filter. Pag may mga times na may nag-joke, sunod-sunod na yun. Puro na yung joke. Pag may nag-send doon ng isang video na puro good vibes, puro good vibes na yun. Pag may nag-send doon ng announcement, seryoso tayo ulit. Seryoso to, announcement to. Noted. Ganun lang. Dapat ganun ang kine-create mong organization para yung mga leaders mo, ganun din gagawin nila pagka nagkaroon sila ng group. Yung hindi pwedeng 24/7, it's all about business. Dapat create a fun and happy environment. Are you learning? Andyan pa po ba kayo? So, number 9. Malapit na. Last 2. So, be a consistent leader. Palagi nyo na po itong naririnig. Bugbog na po ito. Consistency is the key. But again, do not underestimate this word, this line. Because consistency develops routines. It builds momentum and it forms a habit that becomes almost a second nature. Thus allows you and your team to create the massive result. So lahat tayo tinuro ko sa inyo ngayon, kung gusto mong gawin to, gagawin mo. Pero you have to do it consistently. Hindi yung sinabi ng mga mentors ni mentor. Okay. So 1 week lang. Hindi na ako senior, 1 week lang. After 1 month, balik ka ulit. Senior na ka na ulit. Hindi mo lang na-hit yung goal mo, nag-senior ka na ulit. Diba? Or na-hit mo lang yung goal mo, ikaw yung pinakamalaking income sa grupo mo, hindi ka na nagre-reply sa mentor mo. Diba? So bumabalik ka ulit. Huwag ganun. Dapat consistent ka na leader. Kung paano mo to sinimulan and you are able to create a massive result, dapat yun na yung gagawin mo. Tuloy. Be consistent. Are you learning? Nagets nyo po ba? So, dapat practice your activities on a daily basis. Hindi yung ginawa mo to ngayon, tapos the other day hindi, tapos the other day naging ginawa mo na naman to, tapos hindi naman. Huwag po kayong patay, hindi dapat. Araw-araw ginagawa. Every day para maging habit. Okay? So, develop a self-discipline towards achieving your goals. Because sabi nga nila, motivation, that what keeps you started, di ba? But self-discipline, that what keeps you going. So, ngayon, pagkatapos ng training natin, alam ko, marami siyang dito, nagpa-fire up, di ba? Na-remind, sobrang gigil na naman. Motivated na naman ako, mentor. Hahata na naman ako. Alam ko na gagawin to. Sobrang motivated ka ngayon. Dumaan lang 1, 2, 3 araw, since wala kang disiplina sa sarili mo, wala kang self-discipline, bumabalik ka ulit. And after 1 month, hindi mo na-hit yung goal mo, hindi mo namamalayan, 6 months ka na pala, 1 year ka na pala, 2 years ka na pala, 3 years ka na pala, hanggang ngayon, hindi mo pa rin na-achieve yung goal. Kasi nga, wala kang disiplina sa sarili. Doon po tayo magkakatalo, guys. Kasi lahat tayo, meron tayong always to be motivated. Dalawa motivation eh. Outer and inner motivation. Outer motivation are those people that will challenge us, motivate us, yung mga mentor natin, to keep us going, para magpatuloy, para mag-ignite, para mas lalong gawin. Inner motivation are those people that we love, na gusto nating bigyan ng magandang buhay, o yung gusto natin. Pero the question is, may disiplina ka ba? Kasi kahit sobrang ganda ng motivation mo, wala kang disiplina, hindi ka pa rin magpapatuloy. Yes, kikita ka, pero saglit na. Hindi po yun pangmatagal. Ang goal natin, kumita dito ng malaki, ang tuloy.
Are you learning? Andyan pa po ba kayo? So don't stop when you are tired. Stop when you are done. Marami dito, napagod lang, napuyat lang, na-reject lang, hanggang, coach, parang ayoko na. Nakapagod na, di ba? So wag kang huminto, di ba? Sa mga nagji-gym na nandito, di ba? Makarelate to. Pwede ka bang magkaroon ng malaking muscles na nung nasaktan ka lang, di ba? Ayaw mo na, hindi ka na bumalik sa gym, hindi po. The more you feel the tension, you feel your muscle tears, the more ka bumabalik. Because alam mo, doon nagde-develop ng mas malaking muscles para ma-form mo yung dream body mo, yung six-pack mo, yung abs mo, di ba? The same with our business. The more ka nahihirapan, the more ka nare-reject, the more ka pinagtatawanan, the more ka feeling mo, this is end of the world, mas the more ka dapat magpatuloy. Because that's the time you will develop your success. That's the time you will develop your result. Ito ang problema. Maraming tao, hindi nakukuha yung point na resulta na sana kasi nung nahirapan lang, na-reject lang, hindi lang kumita ng ilang months, pinagtawanan lang, na-block na yung Facebook account nila, ayaw na. Nag-quit na kasi napagod na. Huwag kang huminto kasi napagod ka. Pwede kang huminto kung tapos ka na. Question, natatapos ba ang goals mo? Hindi. Kaya hindi tayo pwedeng huminto hanggang habang buhay tayo, gusto natin merong i-achieve, meron tayong gustong tulungan na tao, tuloy-tuloy at tuloy-tuloy pa rin ang gagawin natin. Are you learning? So when you are tired, learn to rest. Ha? Tandaan niyo po ito. Okay lang kasi tao tayo eh. Nasasaktan, minsan napapagod, di ba? Minsan na-overwhelm. Kaya feeling natin parang, coach, I need to rest. I need to rest. It's okay. Okay lang mag-rest. But remember, wag kang magpo-quit, ha? Kasi baka sabi mo sa mentor mo, coach, pwede ba ako bigyan ng ano lang, mga 1 to 2 days. 1 day lang. Gusto ko mag-reset lang. No cellphone, no ano, pupunta lang isang lugar, magre-reset. Kasi gusto kong makabalik sa peak state ng moment ko. Okay lang yan. Ang problema, kung 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, hindi ka pa rin bumabalik, hindi ka pa rin communicate sa mentor mo, nakalimutan mo na may negosyo ka pala, yun, patay tayo. So, ulitin ko, learn to rest, but never. Are you learning? So, consistent leaders are winners. Wala pong naging leader na patay sindi. Walang leader na hinataw to ngayon after kumita ng malaki, pagka the next month nag-rest, tapos kumita na naman ng malaki, tapos nag-rest. Believe me, hindi ka makakita ng isang leader na may toong resulta na gano'n ang activity. Dapat tuloy. Dapat consistent ka kung gusto mo makakreate ng consistent na result. Are you learning? So lastly, we are now in the last part. So number 10, ito pinaka-important. Be a leader with integrity. Leaders with integrity are honest, trustworthy, and reliable. They act in accordance with their words and own up their mistakes as opposed to hiding them, blaming their team, or making excuses. Ha? Kung totoong leader ka, dapat you are honest at reliable. Na pag sinabi mo, ginagawa mo. Pag binigyan ka ng assignment, ginagawa mo. Hindi yung gumagawa ka ng excuses. Okay? Hindi yung nagbe-blame ka kasi ito, ganyan. Alam mo yung malalaman mo talagang totoong leader eh. That every time may mistakes, they own it. Hindi yung before they own it, ang dami ng mga sinasabing ganito kasi, ganyan, ganito, ganyan. You are not a leader if you're not. Wala kang integrity. Okay? So always remember guys, those people join you. Hindi dahil maganda yung opportunity mo, but because those people trust you. Natutulungan mo para magbago ang buhay nila. You know what? They trust you with their time and money. Diba? You have to protect your name. Okay? Isa lang yung pangalan natin. Protect it. Diba? Alam nyo po, may mga taong hindi mo alam kung saan kinuha yung pang full payment nila. Maybe nagkautang-utang sila. Diba? Maybe those people merong mga sinangla, diba? Nag-USB. Sinabi ko, diba? Nangutang, nagsangla, nagbenta para lang makapag full payment. Tapos nung nag-join na sila, hindi mo man lang sinachat. Tapos nung nag-join na sila, hinayaan mo silang dumiskarte na alam mo naman talaga na kailangan nila ng guidance. Huwag po kayong ganun.
Please lang, huwag kayong maging ganun. Yes, kikita ka, pero one time lang po yun. Hindi po ganun ang itinuturo ng ating community. Dapat pag nag-join sa'yo, aside kung sila na mismo ang ayaw na mag-reply, aside kung sila na mismo hindi na nagbibigay ng oras, aside kung sila na mismo sasabihin na relax muna ako ma'am sir, meron akong iba yung pinagkakabalan, it's okay. Kasi valid po ang reason na yon. Ang wag na wag mong gagawin, yung nag-join siya, grabe, ang dami mong promises, ito, tulungan kita. Tapos, pagkatapos, may mga concern siya, may mga pinapatol siya, sinisin mo na lang. Pinaka-worst, ini-ignore mo yung message niya, nilolong press mo na lang. Uy, pahiya ka naman. Aray ko po. Sensya na guys, but then again, this is just a friendly reminder. I want to tap everyone na dapat remember na ginagawa natin to that we are not just building wealth. Ginagawa natin to because we want to build a legacy. Ang question ko is, alam nyo, time will come na you will realize this. Na pag kumikita ka na ng malaki, nakuha mo na yung mga gusto mo, and then you will realize na this is not just pera-pera lang. Ang goal mo is, ano yung pangalan na maaalala ng mga tao sa'yo pag wala ka na sa mundo. Ikaw ba yung tao na gusto mong, scammer yun. Diba? Pina-join ako dati, pagkatapos nag-invest pa ako, nangutang pa ako, pagkatapos hinayaan lang naman ako, hindi ko na lang anong gagawin ko, pinabayaan lang naman. Diba? Hindi man lang ako pina-follow up, wala talaga. Kahit nag-a-approach ako, sinisin lang naman. Dapat hindi ganun, di ba? Dapat maging proud ka na ginawa mo yung UAC natin community. Alam mo, you have to do this business with pride. Kasi ginagawa natin to para magbago ang buhay mo at ng ibang tao. Hindi po lahat ng negosyo at trabaho, ganito yung mission. Yan po yung mission. Alam mo ako, sobrang proud ako na ginagawa ko. Sobrang proud ako. Alam mo yung, kasi alam mo yung feeling na hindi lang ikaw yung natutulungan. There are those people na dahil sa simpleng idea na sinare mo sa kanila at pinakita mo yung vision mo, tinuro mo sa kanila, ginaid mo sa kanila, and then one day bigla na lang magpapasalamat sa'yo na thank you so much. Nang dahil sa'yo, nakita ko to, ginaid mo ako ngayon, sobrang nagbago talaga ang buhay. Alam mo, yun yung pinakamasarap. Dumating yung time na may mga tao magpapasalamat sa'yo dahil natulungan mo, di ba? Hindi po lahat ng panahon natutulungan mo ang isang tao dahil meron siyang maibabalik sa iyo. Tama? Alam mo ang pinakamasarap na feeling, yung tumulong ka sa ibang tao without expecting a return. Alam mo yung pag tinulungan mo ang taong to, tulungan ko to, di ba? Kasi yung iba yung naging problema, ay hindi ko naman yan kagrupo, hindi ko naman yan direct member, hindi yan member ng community ko. Kayaan ko muna yan, hindi ko tutulungan yan. Kasi hindi naman ako makakapag-benefit. Guys, believe me. Kung ganun yung mindset mo, ganun pa rin tumatakbo sa utak mo, believe me. Yes, pwede ka kumita. Yes, pwede kang magka-resulta, pero short term lang po yun. If you want to have long-term result, to create your name, to do the business with pride, tumulong ka without hesitation. Mag-share ka without expecting a result from those people. Because naniniwala ko, there is always someone at the top na nakikita tayo na ginagawa natin po by heart. Naniniwala ko it will back to you, it will come back to you 100-fold at mas marami pang blessings na matutunan. Okay? So are you learning? Alam ko yung iba medyo na overwhelmed. Ay, grabe, ganito pala maging leader. Yes. Lagi niyo po tatandaan, sabi nga ni Peter Parker from the Spider-Man, with great power comes great responsibilities. And with great responsibilities comes great result. Ganun po kaganda. So if you want to achieve a massive result, if you want to get yung pinaka-peak result na gusto mo dito, dapat maging leader ka. Paano ka maging leader? Number one, lead yourself first, and then follow those 10 key points na shinare ko po sa inyo, and you have to do it consistently. Okay? Tapos na po ako, di ba? Hopefully may natutunan po ba kayo? Are you still there? Parang yung iba nawala na, di ba? Hopefully meron po kayong natutunan, and actually I'm done. Maraming salamat po.
And tandaan nyo po ito, before I end, knowledge is useless. Alam ko meron kayong mga bagong knowledge, idea, strategy na nakuha sa akin ngayon, but without a consistent application, take note of this, without a consistent application, your knowledge is useless. Kaya make sure na yung natutunan nyo ngayon, i-apply nyo po ito, hindi lang bukas ha, hindi lang next week. I-apply nyo po ito consistently. Do it with discipline and consistency. Yan po yung technique natin. Alright? So I'm done. Maraming salamat sa 100 viewers that attended ngayon. I'm so happy and hopefully I was able to tap you guys sa mga medyo feeling nila sila yung natamaan at nasaktan. Okay lang po yan. Ang importante, meron kang nakuha from me and meron kang i-apply para makuha mo yung massive result na gusto mo sa community natin. That's so, naniniwala ko with God and with the Universal Alliance community, everything is possible. Thank you so much. God bless each and everyone. Maraming salamat. I know na yung iba, yung hindi masyadong maganda, di ba? Yung ano nyo dyan ngayon, yung panahon. Honestly, naririnig ko po dito parang nasira na yung meron dito sa bubong sa amin, sobrang lakas. Pero it's okay kasi wala. Patuloy pa rin tayo. Ulan lang sila, bagyo lang sila. We are still here fighting para sa pangarap. So guys, maraming salamat. Thank you so much, each and everyone. God bless and see you po sa mga pupunta po sa anniversary natin sa Metro Manila next week. Kita-kits po tayo. We will be there and congratulations. I can feel it. Nasa grupong ito ang pagdadrive ng bagong Nissan Terra at 1 million pesos. So, kita-kits po tayo doon. See you sa ating next mga training and congratulations guys. God bless each and everyone. Naniniwala ako lahat ng mga nag-attend ngayon at tinapos talaga ang training natin. Ikaw ay isang bidder. So, thank you so much. God bless and bye-bye. Andyan pa ba yung host natin? I would like, ibalik ko po. Kung wala na yung host natin, sige, mag-picture na lang tayo. Sino pwede mag-picture sa atin? Andyan pa ba si Atlas? Sino yung pwede mag-picture? Andito ba yung ibang